Hello guys, for today's video magtatagalog tayo para makaintindi yung ibang mga Filipino na hindi nakakaintindi ng Bisaya, no? And for today's topic, so for sure hindi lang mga Bisaya ang nagtataka, no? Mga Tagalog siguro din kasi marami na mga Pilipino sa Canada, and then mga Pilipina din na nakaasawa ng mga puti. Bakit wala tayong nakikitang mga nagda-dumpster diving? So yan yung ating topic today. Bakit walang mga Pilipina or Filipino na parang nakikita natin na nagda-dumpster diving? Marami din naman mga vloggers na galing sa Canada, no, or based sa Canada. And then kasi nga, ako, isa sa mga Pilipinang nakaasawa ng AFAM, natanong na din ako kung bakit daw ako hindi nag-dumpster diving dito sa Canada. Kasi nga marami naman tayong mga Pilipina doon sa USA na mga asawa nila is AFAM na nagda-dumpster diving. So, ito is sasagutin natin yan. So, una, according sa Google guys, sinearch ko talaga yan kung bawal ba ang dumpster diving dito sa Canada. Ang sabi sa Google, wala namang sinabing bawal ang dumpster diving dito sa Canada. At ang bawal lang is kapag yung bin na bubuksan mo or yun nga is nasa isang private property kasi trespassing na yan. So hindi yan yung bawal, pero yung mga hindi naman naka-privately yung nasa private property na bin, hindi siya bawal. So ayun. So bakit walang nag-dumpster diving sa Canada kung hindi naman pala bawal? Abay, mayayaman pala mga tao sa Canada. So ayan, sasagutin natin yan, no? So ito mga ipagsasabi ko sa inyo is ano lang to, mga based on my observation, and then yung mga tawag dito mga information na alam ko din. So mga pamamaraan nila dito sa mga bagay-bagay, no? So isi-share ko sa inyo kung bakit kaya siguro wala masyadong nagda-dumpster diving dito sa Canada, kahit marami namang mga Pilipina din na nakasawa ng mga Canadians, no? And then marami din talagang mga Pilipino din na nandito na nanirahan, mga nag-migrate, no? So bakit hindi sila dumpster diving? So mga maaarte ba ang mga tao dito sa Canada, mga Pinoy, bakit walang nag-dumpster diving? So yan ang ating sasagutin. So today, unang-unang point ko, ang Canada, even ang Canada is malaki kaysa sa Amerika when it comes to landmass. Malaki ang Canada, mga langga. Mas maraming tao ang USA. Ang USA, they have 100 million na katao. More than, I think, 100 million population. And then, ang Canada is nasa 40 million lang sila. So, di ba, hindi man lang nag-half, no? So, and then, another din, kung i-search nyo yan sa Google, mas maraming mayayaman ang USA. Kasi nga, yun nga, maraming mayayaman sila doon. Billionaires and millionaires kumpara sa Canada, no? Maraming ang mga Canadians, no, na mga mayayaman is nandun sa USA, nanirahan kasi nga mas maganda ang weather doon. Gaya ni Justin Bieber, Canadian naman yan, si Celine Dion, oh, 'di ba? Canadian man 'yan. And then si Shania Twain, tama ba yung pagkabigkas ko, yung nagkanta ng From This Moment, oh, 'di ba? You're Still the One, oh. Mga Canadian 'yan, 'di ba? And then nandun sila sa USA kasi nga ang USA is maganda ang weather nila kaysa sa kanang Canada. So why not, 'di ba? Kung may pera naman, why not go in USA? And then nandun din yung mga nila, no, mga tawag dito, mga career nila. So maybe that's why they choose there also na magstay sa Canada, USA. So yun lang, yun unang, so point ko is maraming tao, mas maraming magtatapon, and then yun nga, mayayaman. So dito naman sa Canada is maliit na tao, ibig sabihin less lang ang magtatapon. So yun. Another is dito sa Canada, ang mga thrift store, gaya din ng USA, may mga thrift store din sila, no, or ukay-ukayan, mga second-hand store. Ang mga paninda doon, or paninda din dito, is galing sa donation ng mga tao. So, galing bigay sa mga tao, or mga tindahan na yung parang ayaw na nila, or hindi na nabenta, binibigay nila sa mga thrift store. So, bakit binibigay ng mga tao? Kusang binibigay ng mga tao, and then ng mga tindahan din. Ang mga thrift store dito, hindi katulad sa atin, sa Pilipinas, na privately owned, or yung bang ang magpa-profit ay isang tao. At yun nga, ang dito kasi, ang mga thrift store dito, mga ukay-ukayan, is ano siya, run by organization, and then may mga sinusuportahan silang mga, tawag dito, gaya ng mga charity, ganun, o mga breast cancer patients, or di kaya mga, yung mga for children, yung mga ganun ba. So marami silang sinusuportahan na, yun nga. And then, ang mga thrift store din dito is run by, may mga thrift store din dito na ang nag-run is mga volunteers, no, mga retired na gusto nilang mag-volunteer, sila yung mga yung nagra-run ng mga thrift stores. And then meron din mga thrift stores na mga nag-hire din talaga ng mga workers. So yun, marami-rami din silang mga bibigyan ng sahod, no, pati renta ng building. So yan. And then yun nga, maraming mga nagdo-donate sa kanila kasi nga may proceed, or yung kita ba is may patutunguhan binibigay nila sa mga charity na ini-sponsoran nila. So yun yung mga pamamaraan nila dito. And then dito din sa pagkakaalam ko,
kapag sa Amerika din, minsan nakikita ako na mga nagda-dumpster diving, meron silang nakikita, mga nakikita ko din na nakalagay lang yung mga ano nila, furniture sa labas, yung ganun ba. So, dito sa Canada kasi bawal yan. May mga, hindi ko alam sa USA no, pero dito sa Canada, sa pagkakaalam ko, halimbawa mga sofa or mga bed ka na ayaw mo na, hindi mo na magamit. So, hindi mo siya pwedeng ilagay lang sa labas. Kailangan mo talaga siyang i-dump sa yung parang dump area. May mga dump area talaga sila sa mga ganyang bagay. And then, sa pagkakaalam ko, may mga area na mga landfill ba na doon mo i-dump yung mga malalaking basura mo. So, may mga talaga na may area din na pwede kang mag-dump na walang bayad, pero sa pagkakaalam ko is sa area namin, kailangan mo magbayad. So, magbayad ka kung gusto mo mag-dump ng mga ganun. So, instead of magbayad ka, so yung iba is dinodonate na lang nila. And then, ang mga tatapon na lang sa mga natira na ayaw is yung mga donation center. So, sila na yung magtatambak sa landfill. Kahit mga damit na yung parang hindi na pwedeng ibenta niya, tapos dinala mo as donation, tapos pinipili naman yan ng mga mga tao, yung mga volunteer or nagtatrabaho sa tindahan. Pinipili nila yan, and then yung mga natira, sa pagkakaalam ko, is tinitapon nila yan sa landfill or tambakan ba, mga basurahan. Doon nila nilalagay. So, yun yung pagkakaalam ko sa mga goods na hindi nasisira, gaya ng mga damit, mga furniture, mga plato, mga ganun. At dito din sa Canada, may mga websites din sila guys sa atin sa Pilipinas na may mga website tayo na pwedeng magbenta ng ating mga second-hand goods, mga cellphones, mga furniture, kahit mga baso, mga plato, marami kahit sa Facebook Facebook Market, maraming nagtitinda ng mga damit, mga mga pa diyan. So, din sila, yung parang gusto din nila at least makabenta ba, 'di ba? Malaking bagay na 'yan, yung mabenta mo yung furniture mo $50. Sino mong bibigay ng $50? Malaking bagay na 'yan. Kaya yung iba, kahit yung iba nga matatawa ka na kasi yung iba wala na talaga, yung parang sira-sira na, and then they're trying to make money kahit yung patapon na talaga ba. Siguro nagbabaka sakaling at least sila makabenta ng ganun, 'di ba? Kasi nga sa hirap ng buhay, 'di ba? So, yan. Marami din dito nagbebenta sa marketplace, sa mga websites na for second hand. So, meron din silang ganito. Another, magtatanong kayo, what about the food? Kasi marami naman tayong mga nakikita nga doon sa Amerikano na nakakapulot ng maraming mga chocolates, maraming mga groceries from vegetables, fruits, bread, meat. So, ito, observation ko lang din. Sa Walmart, kung saan kami nag-grocery, so may yan sila, isang hindi naman kalakihang standing na tray ba, yung ganun, laki. Tapos, yung mga discounted na binebenta nila, nandoon nakalagay, gaya ng bread, mga prutas. Ang nga lang, halimbawa, yung bag of apple is $5. Yun, ibibenta nila ng 3.25 kasi nga hindi na masyado kagandahan yung iba, pero makakain pa rin yung iba. Yung parang, di ba, bakit hindi nilang ibigay, no? So, yun, talaga nila, tawag dito, kung sa tingin na pwede pang mabenta, binibenta nila. So, I don't know, baka sa ibang tindahan is na talaga nila, binibigay na lang, hindi ko alam. Pero sa amin, nakikita ko minsan, yun nga, pag nagro-grocery, yun, binibenta pa rin nila, no? Yung 2 days, ma-expire na yung bread, ay, nandun pa rin sa, nandun sa tray na yun, special tray na yun. Yun, mga gulay, kahit ano. So, yun lang. Pero yung meat, hindi ko alam kung anong ginagawa nila sa meat, no? Kasi may mga, hindi naman frozen na meat na binibenta nila, no? May mga section naman na freshly cut or ganun ba. And then, in 5 days, ma-expire na yan, or 6 days, di ba? Hindi ko alam kung anong ginagawa nila talaga sa mga, yung hindi na talaga nabenta. Siguro, dinodonate nila sa mga food hampers. So, gaya dito sa Canada, may tinatawag silang food bank. So, I think it's run by the government, no? So, pwede kang pumunta doon. Hindi ko alam kung sa ibang area or ibang provinces is pwede kang pumunta doon without an appointment. Kasi doon sa Calgary, sa amin, hindi ka pwedeng pumunta na walang appointment. pwede kang magpa-appointment muna, tapos bibigyan ka ng ilang few days bago mo makuha yung food hamper mo. So, yung binibigay nila is kompleto na, may may gulay, may prutas, may bread. So kompleto na talaga siya. Parang na siya, yung good for ilang days na. Depende din kung marami kayo, 'di ba? So yun yung nila dito, pamamaraan nila dito, no. And then yung food bank, yung mga pagkain doon is hindi naman yan, mga donation lang din yan sa mga tao. And then may mga tindahan din na nagdo-donate diyan for sure, no, kasi nga sa tingin ko, yung mga tindahan ng mga nagbebenta ng mga meat or di kaya yung mga food na malapit nang pa-expire, baka dinadala nila sa mga food banks. And then aside from the food banks, marami ding mga community na yung bang halimbawa sa area namin, may mga tao din na sila yung parang nag-organize na let's make a food hamper for our community sa mga taong nangangailangan ng pagkain. So naglalagay sila, kahit yung halimbawa ako yung mag-i-initiate, so lalagay lang ako ng parang shed, and then nandoon
Yung take what you want, or nga na, ganyan, yung take what you need, and then mga tao na gustong mag-donate ng pagkain, nilalagay nila doon, and then yung mga tao din na tawag dito na gustong wala sila makain, nagpupunta sila doon sa mga food hampers sa mga communities na malapit nila sa kanila, no, and then yun nga, pwede kang makahingi ng pagkain. So yun yung alam ko na mga ano din na dito pamamaraan, no. So ayun lang. So yun lang ang chika ko. Kaya siguro wala akong nakikitang mga nagda-dumpster diving, no, kasi marami namang Pilipino dito, no, na ilang taon na nandito nanirahan, mga ilang taon na talaga nandito, no, pero hindi natin nakita nag-dumpster diving. And then yun nga, may nakikita ako mga nagda-dumpster diving, yung mga malaking tawag dito, basurahan. Ang kinakalkal nila is bote kasi nabebenta. So yun lang. Pero yung mga pagkain, hindi ko alam, wala pa ako nakita mga ganyan. Siguro sa mga mga malapit siguro sa grocery baka pwede. Hindi ko alam. Yan lang ang aking sagot kung bakit walang masyadong or wala talagang nagda-dumpster diving dito sa Canada. So kahit maraming mga Pilipina, nakaasawa din ng AFAM, and din marami din mga Filipino na nandito na, nanirahan. So, kung magtatanong kayo, wala bang nagtatapon or namimigay? Meron naman namimigay, pero they will post it on Facebook places or sa community group nila, and then, yun nga, nilalagyan nila for free if someone needs it, ayan, and then, ipipili mo lang sila if available ba. So, ganun ang sistema nila, no, kasi nga, pag ilalagay mo dyan sa labas, sa basurahan lang ganyan. Hindi yan kinukolekta sa mga garbage collector kasi ang kinukolekta lang nila kung ano ang nasa loob ng garbage can or garbage bin. Kasi yung mga malalaki talaga is dinadump talaga yan sa landfill. Dinadala mo yan or kung ayaw mo, mag-hire ka ng mag-dump and then magbayad ka. And then meron na, yun nga, as I've mentioned, merong mga landfill naman or mga dumping area na parang, may mga landfill na okay, mag-dump na walang bayad, and then mga din kasi yan. Depende yan sa inyong munisipyo or yung area ninyo ba. So, ganun lang ang kanilang pamamaraan dito, no. So, matatawag talaga natin na may sistema sila ba. So, yun lang ang aking i-share today.